Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin. Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Pasalamatan natin ng Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang Kristiyano. At upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisimuna tayo sa ating mga pagkakasala. Iyuko natin ang ating ulo. Panginoon, sa mga pagkakataon na kami nagkasala, sinasadya man namin o hindi, lalo pat ang aming pagkakasala ay nakapanakit ng aming kapwa, ng mga taong sa amin ay mahalaga kahit na mga taong di namin kakilala. Humingi kami ng awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo, para sa aming mga pagkukulang na magpakabuting tao, magmahal, umunawa, magpatawad, magpakumbaba, magsakripisyo. Humingi kami ng awa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. At Panginoon, para sa aming mga intensyon, kung ito'y naaayon sa iyong kalooban, para sa aming mga pangailangan na ikaw ang nakakaalam, humihingi kami ng awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Isama ng intensyon ng mga nagpapamisa, ng mga may sakit, ng mga nag-aalaga sa mga may sakit. Para din sa mga kababayan natin sa ibang bansa nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sabi ng Panginoon: Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbaksak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria.
Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng leryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyusan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika ng aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis, ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa Bates Meriba. Kapag nangungusap ako'y inyong dinggin, sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa iyo'y ipakakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa iyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway, pagsisihan, maghari ng lubos ang poong Diyos na may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, itong pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas.
Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi niyo, iisa ang Diyos at wala nang ibaliban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapayapaan po para sa lahat, lalo na para sa mga may sakit, mga nag-aalaga sa may sakit, sa mga nagtatrabaho sa ibang lugar para sa kanilang pamilya. Mabuhay po kayo. Ang pulang laso na ito na lagi kong suot ay para sa inyo. Pagpupugay sa inyo. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang sagot ni Kristo sa tanong ng eskriba hinggil sa pinakamahalagang utos. Sinabi niyang dapat na ibigin ng Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip. At sinabi rin niyang ibigin ang kapwa gaya ng sarili. Bagamat sinasabi natin na magkaugnay ang dalawang utos na ito, ay masasabi rin natin na hindi pa rin ito parehong-pareho. Mas mahalaga pa rin ang utos na mahalin ng Diyos kaysa mahalin ang kapwa. Kaya nga ito ang pinakainuna ni Jesus. Pangalawa lang ang pag-ibig sa kapwa. At kaya nga bukod tanging ang sabi ni Jesus hinggil sa pag-ibig sa Diyos, gawin natin itong buo. Hindi naman sinabi pagdating sa pag-ibig sa kapwa. In relation with this, hindi nga ba't nang magbigay ang Diyos ng sampung kautusan, inuna muna niya rin ang mga utos na patungkol sa Diyos. Bago niya ibinigay ang mga utos na patungkol sa tao. Isama na rin natin nang magturo si Kristo sa atin ng panalangin. Hindi nga ba't nauna ang mga petitions, ang mga dasal concerning God, bago ang mga petitions o mga dasal concerning us. Kaya makikita natin na bagamat ang pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa ay magkaugnay para pa rin sa Diyos. Dapat pa rin natin siyang unahin. Pero hindi ito para sa Kanya. Karanasan po ang magsasabi sa atin na may mga pagkakataon na gusto natin na tayo ang inuuna. Halimbawa, inuuna tayo sa mga gustong pasalamatan, sa mga gustong banggitin na mga pangalan. Kasi kapag inuuna tayo, parang mas nararamdaman natin na tayo mahalaga. But not so with God. Gustuhin man ng Diyos na unahin natin siya sa ating buhay. Hindi ito para sa Kanya, kundi para sa atin pa rin talaga. Dahil kung hindi natin siya uunahin sa buhay natin, maraming mga problemang mangyayari sa atin. Natatandaan ko po noon sa seminaryo, sa awa ng Diyos, naging mabuting seminarista naman ako. Wala akong kaso. Hanggang sa magkaroon ako ng kaso, huling taon ko pa seminaryo. Ang nangyari ay ganito. Kailangan ko nang bumalik sa seminaryo. Linggo noon hapon ng linggo. Pero mas pinili ko ang magstay muna kasama ng pamilya ko. Bakit? Championship game, basketball ng dalawang kapatid ko. Alam po ninyo, sabihin nyo nang mababaw ako, pero dati sa San Miguel, talagang hindi mo palalampasin ang mga basketball games. Lalo pat nung ang paglalaro o liga ay doon pa sa may tapat ng simbahan, talagang dinadayo yan ng maraming barangay, maging ng mga karatig bayan. Sikat na sikat dati. Dati, nung ang court pa ay nasa may harap ng simbahan, sikat na sikat ang basketball games sa San Miguel. At more important than that, hilig ng aming pamilya ang basketball. Yan ang bonding namin. Tatay namin, basketball player hanggang sa maging basketball coach. Nagmamanager ang nanay ko, ang parents ko ng basketball teams. Mahilig kami sa basketball, kami magkakapatid, lalo na kaming naunang tatlo. At alam ko, ramdam ko, na gusto ng mga kapatid ko na manood ako ng game ng mga ito. Bilang panganay, I felt dapat nandun ako. Kaya, kahit kailangan na akong bumalik sa seminaryo, nagstay muna ako. Sabi ko, mamaya na ako babalik pagkatapos ng championship. Ayun, hindi ako nakabalik. Kinabukasan na lang ako bumalik. Nakasuhan ako.
Ang kaso ko, imprudence. Anong ibig sabihin ng imprudence? Yung pagiging unwise sa pagde-decide. Yung failure to see the possible repercussions of all our decisions or actions. Sa madaling sabi, hindi tamang pagkapasya. Kasi nga, mas pinili ko na magstay kasama ng pamilya ko kaysa sa mas tapat kong gawin. At ito ay ang bumalik na ng seminaryo. Noong una, hindi ko talaga maintindihan eh. Sabi ko, kung sana gumawa ako ng masama, di ba? Hindi naman ako gumawa ng masama. Nanood lang naman ako ng basketball. At kung sana, hindi mahalaga yung dahil, mahalaga din naman yun para sa akin. Kasi pamilya ko yun eh. Bonding namin yun eh. Magiging close kami kapag ginawa ko yun eh. So nung una, hindi ko talaga maintindihan. Hanggang sa na-realize ko, mali talaga ako. Naging imprudent talaga ako. You see, mga kapatid, may mga pagkakataon, lalo na para sa atin ng mga nagpapakabuti naman, umiiwas sa tukso, nagdarasal, nagsisimba. May mga pagkakataon na magiging hadlang sa ating pagpapakabuti talaga, sa ating mas malalim na relasyon sa Diyos. Ay hindi naman yung mga bagay na likas na masama eh. Hindi eh. Kasi umiiwas nga tayo dyan eh. Minsan, ang magiging hadlang para tayo mas mapalapit sa Diyos ay ang mga bagay na likas na mabuti. Our family, yung career natin, yung trabaho, yung negosyo mo. Blessings yan. Yung ministeryo ko, kahit ang pagiging pari ko, yung mga blessings na po pwedeng pagmulan ng kasalanan. Lalo pat uunahin natin ang lahat ng yan in place of God o ang Diyos ay sunod lang. Pagmumulan yan, magiging ugat yan ng mga kasalanan kung hindi natin pag-iingatan, kung hindi tayo magiging careful dyan. Tandaan po natin ng idolatry o ang pagkakaroon ng Diyos-Diyosan, ang ugat ng maraming kasalanan sa banal na kasulatan. Kaya nga, ang pinakaunang utos sa atin ng Diyos ay huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos liban sa Kanya. Pero tandaan po natin na ang mga Diyos-Diyos ang tinutukoy sa Biblia ay hindi lamang yung mga anito, hindi lamang yung mga Diyos ng araw, Diyos ng buwan. Hindi lang yun. Pag sinabing mga Diyos-Diyosan sa banal na kasulatan, ito rin ay pupwedeng tumukoy sa mga bagay na likas na mabuti. And it is when these good things take the place of God in our lives, in our hearts. Kapag ang mga bagay na ito, na likas na mabuti, ay naging kahati o kakompetensya na ng Diyos na pinaka mabuti. Alam niyo po ba na yung paring nagbigay sa akin ng warning, yung kauna-unahan kong kaso sa seminaryo, na matatapos na sana ako huling taon ko na, ay kababayan ko pa, taga San Miguel din. Tapos, kamag-anak ko pa. Tapos, teacher ko pa dati. At siya, teacher niya dati, yung nanay ko sa elementarya. So, hindi talaga kami magkaiba. Medyo close pa kahit pa paano, Tapos, nung gabi na wala na akong masakyan, papunta ng seminaryo, nag-apologize ako tinext ko siya, sinabi ko yung dahilan. Sa pakiwari ko naman ay mahalaga, wala naman akong ginagawang masama. At naisip ko rin na wala naman din akong mamimiss na maraming schedule sa seminaryo. Pagdating ko, magdadasal lang, tapos tutulog na. So might as well, matulog na lang sa amin at maagang-maaga na lang pumalik sa seminaryo. So akala ko, ako'y kanyang maintindihan. But still, binigyan niya ako ng warning. And so at first, I was fuming. Bakit ganon? Until I realized he was right. I was imprudent. He was the one doing the prudent thing. Kasi nga, sa paggawa ng tama, na dapat kamakamag-anak. Wala dapat teacher, eskwela, wala dapat kabakabayan. Dapat panindigan ang tama at dapat. Dahil higit sa lahat, ang Diyos muna dapat. Natatandaan nyo naman siguro yung ginawang pag-aalay ni Abraham kay Isaac, di ba? Biyaya ng Diyos sa kanya si Isaac. And perhaps, Isaac was the greatest thing that ever happened in Abraham's life. Kumbaga, pwedeng kantahin ni Abraham that time yung kantang, kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking anak. But God asked for Isaac. Binigay niya without hesitation And bakit? Hindi ba siya nasasaktan? Hindi ba siya nalulungkot? Of course, nalulungkot siya, nasasaktan siya, may mga tanong siya.
Pero binigay pa rin niya. Because while for him, Isaac was good, Abraham knew in his heart that God was the greatest good. Kaya hindi nakapagtataka na hindi na siya nagkasala, nakasunod na siya sa Diyos, mas lalo pa siyang pinagpala. Hindi nga ba't mas dumami ang kanyang lahi? Sindami ng mga bituin sa kalangitan at ng mga buhangin sa dalampasigan, sapagkat yun naman din ang pangako ng Diyos, diba? Sa Matthew 6:33, na kung uunahin natin siya at ang paghahari niya, mas lalo niya tayong ibe-bless talaga. Kaya sana'y maging mapanuri tayo mga kapatid ha. Baka may mga kasalanan tayo ng ugat ay ang labis nating pagpapahalaga sa biyaya na meron tayo. At baka rin kaya hindi tayo masyadong mas mabless ng ating Panginoon ay sapagkat mas inuuna natin ang maraming bagay higit sa Kanya sa ating buhay. Huwag po nating gawing kakumpetensya ng best, ang better o good lang. Lalo na't kung ang Diyos ang siyang ating pag-uusapan dahil siguradong marami tayong pag-iisihan. Ano man kasi ang kaligayahang kayang ibigay sa atin ng sino man o naman, kayang-kayang ibigay sa atin ng Diyos yan, but not the other way around. And besides, baka kung papaanong pinasisira ng Diyos sa banal na kasulatan ng mga Diyos-Diyosan, kunin din niya sa atin ang ating mga dinodiyos para patunayan at upang ma-realize lamang natin na siya lamang dapat ang ating Diyos. Huwag na po sana nating hintayin na umabot sa ganyan ha. Habang maaga, umayos na tayo. Unahin na natin siya sa ating buhay at mahalin na natin siya ng buong buo talaga. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa Ang Diyos. ang Diyos. Makapangyarihan siya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Hindi ako magtutulak. magagawa Ako'y matutulunganin. ang Diyos. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Alam kong Sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Alam kong Sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Kung diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo ako na unahin ka sa buhay ko. Kahit gusto ko kasi madalas hindi ko malaman kung paano. Tulungan mo akong mas magtiwala sa iyo kahit na natatakot, nag-aalala, nahihirapan ako. Tulungan mo akong maniwala na higit sa kanino man o anuman, ikaw ang makapagbibigay sa akin ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala at sana'y pagtsagaan mo pa ako sapagkat sa puso ko, mahal talaga kita. Hindi ko lang mapatunayan. Tulungan mo ko. Mayroong magandang Mayroong magandang mangyayari kung lalapit ka kay Jesus. Maring matagal, maring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Hindi ka lolokohin ng Diyos. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Hindi ka paghihigantihan, hindi ka gagawa ng masama ng Diyos. Pinakamasarap mahalin ng Diyos ng buong puso at buong pag-iisip. Kapit kay
Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-unang, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Jesucristo na naglingkod sa taong mahal, buong puso ang sarili mo'y inialay. Aking buhay, pagpalait bihagin upang iyong alipin, manatili sa pag-ibig mo, Panginoon. Munting ang handog ko sa iyo, sa tingin mo halaga'y higit sa ginto, pagkat Diyos ko tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinatalaga namin sa iyo, upang kalugdan mo ang mga inihahain namin ito, at kami laging dulutan nito ng pagliligtas mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama po ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming niyahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagkasaluhan sa mga nagugutom at nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga pagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo pong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. ng nagdaan, tingin bawat dalangin, turuan ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan kung Panginoon, yakap mo ang kahinaan kong taglay, pinulot mong inutin ko, dilim ng nagdaan, tingin bawat dalangin, turuan ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ibigin ka sa kapwa ko, dalangin ng puso. Ligayang tunay makakamtan kung Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa buo naming katauhan ang iyong kinaganap para sa aming kapakanan upang sa pag-asalo namin sa pakikinabang ang ganap mong pagliligtas sa aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Jesus, King of mercy, We trust in you. alalahanin, Mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kami mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang hangtigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang walan sa iyong saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap
upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Bira ng Lasala, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa lagi niyong pagtulong. Kayo po ang dahilan kung bakit patuloy tayong nakapagpapa-improve ng ating kapaligiran at maging ng ating simbahan. Salamat po sa pagtulong po ninyo sa ating mga paggawain at sa pagtulong po ninyo sa amin na makatulong din sa iba. Salamat sa pagsuporta sa ating souvenir shop. Gayon din sa mga nag-aalay ng mga alkansya kapag napuno na. Salamat sa pagtangkilik sa Sri Nelson na Crown. Inaanyayahan namin kayo na bumili ng mga produkto nito, ng mga t-shirt at sweatshirt, jackets nito na pwedeng lalo na ngayong pangmahal na araw at nakatulong na tayo, nakaporma pa tayo. Salamat po sa pag-share din ng ating mga reflections ng ating mga videos. Salamat sa pag-share ng ating mga live masses. Marami pong salamat. Dito po natin kinukuha ang lahat ng ating mga panggastos, pangtustos sa pangangailangan ng simbahan. Thank you very much. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amin. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang lirin pong umibig ay walang sintamis. Pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal